Sige, gusto mong sukatan ang subcooling sa isang refrigeration system at nagtataka ka kung bakit ang daming usapan tungkol dito. Well, napakahalaga ng subcooling kung gusto mong gumana ng maayos ang iyong sistema. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ito suriin, hakbang-hakbang. Una, alamin muna natin kung ano ba talaga ang subcooling. Kapag ang refrigerant ay lumabas sa condenser, dapat itong likido, tama. Ngunit kung halos nasa condensing temperature lang ito, maaari pa ring may maliliit na bula ng gas sa loob. Ang subcooling ay kung gaano kalamig ang likidong refrigerant na iyon sa ibaba ng condensing temperature nito. Ibig sabihin, ito ay ganap na likido, walang bula, gaya ng gusto ng inyong sistema. Kaya, ganito ko sinusukat ang subcooling. Kunin mo ang inyong manifold gauge set at isang maasahang digital thermometer. Siguraduhin mong mayroon kang safety gear, salamin, guwantes, lahat ng kailangan. Ngayon, ikabit ang asul na hose sa liquid line service port. Kadalasan, ito ang mas maliit na copper line na lumalabas sa condenser. Siguruhin na ang sistema ay tumatakbo ng ilang minuto bago ka kumuha ng readings. Nagbibigay ito ng pagkakataon para mag-stabilize ang lahat. Susunod, tingnan ang pressure reading sa inyong manifold gauge. Tandaan ang liquid line pressure na iyon. Kakailanganin mo ito mamaya. Ngayon, kunin ang inyong digital thermometer at ikabit ito sa liquid line, malapit sa condenser, hanggat maaari. Maghintay ng 1 o 2 minuto para mag-settle ito, at pagkatapos ay kunin ang inyong temperature reading. Dito mangyayari ang mahika. Gamitin ang inyong pressure reading para hanapin ang katumbas na saturation temperature. Karamihan sa mga gauge ay mayroon na nito o maaari kang gumamit ng pressure temperature chart para sa inyong particular na refrigerant. Halimbawa, ang inyong gauge ay nagbabasa ng 250 psi sa R410A. Hanapin yan at sasabihin nito sa inyo ang saturation temperature, siguro 80 degrees Fahrenheit. Ngayon, kung ang inyong thermometer ay nagsasabi na ang liquid line ay 70 degrees, ibawas ang 70 sa 80. Ibibigay nito sa inyo ang 10 degrees ng subcooling. Ang karaniwang target na subcooling ay nasa pagitan ng 8 at 12 degrees, ngunit laging suriin ang spec ng manufacturer para sa inyong sistema. Masyadong maliit na subcooling ay nangangahulugang maaring mayroon kang mababang charge o isang restriction. Masyadong marami, maaring overcharged o mayroon kang ibang issue. At iyon na, ang pagsukat ng subcooling ay tungkol sa pagiging tumpak. Nakakatulong ito sa inyo na ayusin ang inyong refrigeration system, makatipid ng enerhiya at panatilihing maayos ang lahat. Kung nakatulong ito sa inyo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe para sa higit pang tips sa HVAC, at mag-iwan ng inyong mga tanong sa ibaba. Salamat sa panonood, magkikita tayo sa susunod.